mga kalapatids, ito pala yung harapan ng aviary ng loft ni Boss Josel. Doon sa taas, nagginawa ko ng paraan para magkaroon lang siya ng loft sa ibabaw. Ayan mga kalapatids. Morning mga kalapatids, nandito nga pala ako sa Yaong, Quezon, dito sa malamansyon na bahay ni Mr. Josel Tolentino. Isa din itong pair ng PHA sa Maynila. So dito na siya tumira sa Yaong, Quezon at naglalaro din sa ibang club. Pero patuloy pa rin siya naglalaro sa PHA, yung loft niya sa PHA doon sa Fairview. So ito pala yung pinagawa niya sa akin dito sa merong third floor nung bahay niya. Pina-discarte niya sa akin na kasi gusto niya magkaroon ng napulungan ng kalapati dito. So ito mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo. Ito pala yung entrance door niya, ginawa ko ng two door. Ayan, gawa din sa sliding. Ito pa pala isang pintuan niya. So mga kalapatids, ito palang loob na to. Gawa pala to sa 1x2 na mga good lumber, tapos yung flooring niya 3/4 na plywood na marine. So yung mga walling niya 1/4 na plywood na marine, tapos 1x1 na tubular at saka 360 na flat bar. Tapos yung pintuan niya gawa rin sa 1x1 at saka sa bearing. Always ating ginagawa to kasi mas maganda sa pintuan itong bearing kaysa doon sa mga nabibiling pulang 2,000. Mas mura pa. Ito mga kalapatids. Napagaan lang ito mga kalapatids. Ayan. So ito pala yung isang section niya sa bangka. Ayan mga kalapatids. So ang sukat pala nito is 5x6. Ito pala yung mga window box niya. Yung pala window box pala na ito, pinagawa pala niya kay PJ. Maganda yung gawa ni PJ mga kalapatids, sa kanya kayo magpagawa. So ito pala. So naglalaman ito ng 36 holes mga kalapatids. Ayan. So dito tayo sa may hand section na puro double wall yung mga nito, yung mga bawat partition nito mga kalapatids. Puro mga sliding lahat yan. Puro gawa lang ito sa DIY. So ito pala yung sa pangkaka niya. Yan mga kalapatids. So kalapatids, so nakikita niyo yung tungtungan nito, ito kaya nilagyan ko nito. Kasi medyo maliit si Boss Josel. Ginawa ko siya ng danan para maabot niya yung sa may taas pagkakuha siya ng ipon. Eh mga kalapatid. Kasi hindi na gano'ng abot eh. Hindi kasi siya nag-stand margarine kaya hindi siya gano'ng matanggalan. So pagtapos yung gamit dito mga kalapatid, pwede lang ipakas sa ilalim. Para hindi nakakabala. Yung size nga pala nito, same size lang to, 5x6 din to. Pero ang kabuuan ng pinagawa ng loob sa akin dito sa loob ng bahay niya is 12 by 21 feet ang size nito. So, yung 21 feet na pahaba, ginawa kong tatlong section yung mga kalapatids. So, yung mga kalapatids, mga nakabuhay ng ibabaw niya, no? Nakapaikot. Ito yung sinasabing Euro sa loob, pero ginawa kong Euro at saka Taiwan lock ang design. So dito tayo sa may stockbird niya. Ayan. So sa may kabila, hen and cat. Panlaban niya ng ganyan, ng north and south. So yun dito naman mga kalapatids. Pang-stock nito, o paglalagay nito ng mga breeder, depende na sa kanya. Kasi ito, so pag gusto nyo maglaban ng all-bird, ito maganda itong pagka meron siyang pasobrang mga YB. Pwede ilagay dito para pang all-bird. So ito mga kalapatids. Naka-double wall din sa taas yan, ayan o. Yung siwang na yan, hindi naman makakalabas din yung ibon. So, yung palang huling pintuan na to, ito pala yung papunta sa kwarto niya mga kalapatids. Ito. Ito pala yung isang kwarto. Yung sukat ng kwarto na to, 8x8. So, dito, ang plano yung lagay dito is mga breeder cage. Dito lang siya mag-breed para hindi mahirapan yung lockman niya. Tsaka para hindi kalat yung ibon niya kasi yung ibon niya, kalat yung ibon niya, meron dun sa bilas niya, meron dun sa bayaw niya. Kaya ang gusto niya, pagsampa na ng lokman niya, tsaka yung ipagsampa niya, pagkatapos siya sa trabaho, pagpalit niya rito sa may handlock, ang gusto niya, nakikita niya lahat yung ibon niya. So ito pala yung labakong pinagawa niya.
Ito pala yung ABR niya mga kalapatids. Dito ko siya napabili. Kaya sabi niya, discardhan ko na raw. Kaya, discardhan na. Kung makikita mo, sliding window siya. Eh kasi nga, pang third floor, tsaka pang kwarto. Nilagyan ko siya ng ABR sa labas. Yan mga kalapatids. So yung pintuan na to, ito yung magsisilbing labasan ng mga ibon niya kung gusto niya ibilad yung mga stock niya o kung gusto niyang gamitin pang flyer din to. Ayun mga kalapatids. Oh. Yan. So nilagyan ko na rin siyang dapuan na 2x3. So yung flooring nito mga kalapatids, natatanggal yan. Pagka gusto niya linisin, natatanggal ito mga kalapatids. Ayan o. Pwede linisin yan. So yung sa may kabila din, yung sa flyer ng hen at cock, ganito rin. So pinalagyan na din niya sa akin ito ng trapdoor para either na gusto niya gamitin na pang flyer, magagamit din niya. Mga kalapatids, so pagka malakas yung hangin, pwede niyang isarado. Pagka mainit, pwede niyang buksan. Double window ni sliding kasi mga kalapatids. Ito, nilagyan ko na ito ng steel matting na 1x1. So pwede pang talitan ng bintana yan mga kalapatids. Ayan o. Dito tayo sa may ekta. Ito kalapatids, parehas lang. O. Nilagyan ko din siya ng trap. Ito sa cock na ito mga kalapatids. Naaalis din yung flooring ito. Ayan o. Lahat sila, double flooring yan. Ang purpose din ito kasi pagka naglaban din siya dito ng north or south, dito na rin papasok yung ibon or pwede niyang palabasin dito. Kung gusto niyang masali sa trappings, meron siyang makikitang trappings na ginawa ko doon na sliding. Na stainless, ipapakita ko sa inyo. Ayan dyan, makikita niyo dyan. Ito mga kalapatids, pag hinigal mong ganyan, no? Yan. Makakalabas yung ibon na nandyan. Depende rin siya pag-release dyan. Pagka hinigal mong ganyan, hindi sila makakalabas, pero pwede sila maglabas-pasok dito. Basta nakasarap lang itong trapping dito. Kaya iwas overprice sa ibon to, mas maganda ito mga kalapatids. Ayan o. Gawa lang yung stainless na 1 volt. Ito mga kalapatids, so parehas lang yan o. Hindi mainit sa loob kahit nakasarado yung dalawang bintana. Ito, kaganda lang nito. Kung gusto pa niyang mas fresh yung ibon sa loob, ayan, ganyan, bubuksan lang niya. So, ito pala yung ano niya, yung trap niya. So, ito, yung hen na to, yung panlalaban niya ng north or south. Ito, dito mismo yung pinaka-entrance ng dalawang section. So, ito nga, pag nga sinabi ko sa inyo, plano na niya maglaban dito. Kaya, nakaready na rin yung pang-clock niya, ayan o. So ayan dito, pwede itong itaas. Kung gusto niya palabasin dito yung mga ibon, itataas lang niya. So dito, hindi naman makakalabas. Once na nakasarado itong trappings na yan, no? Hindi siya sabi ko sa inyong Euro style sa harapan ng lock, pero Taiwan trap ang design niya mga kalapatids. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung side sa labas. Ito pala yung pinaka-side ng lock niya. Ayan o, hihilahin ko yung trap. Ito pala yung trapping sa labas. Ayan o. Ito pala yung sa loob. Ito mga kalapatids o. Yung putas na to, talagang hindi ko na tinakpan to para mas madaling matutong mag-trapping yung ibon. Makakapaglabas-pasok siya. Hindi yung naka-stay lang siya sa isang lugar lang mga kalapatids. Ito pala mga pinto na to kalapatids. Kaya pala ito double door. Pagka mainit yung panahon, ang gusto niya, ito lang ang nakabukas. Kaya nilagyan ko na ng lock. Ngayon, kung nag-uulan naman dito, pagka talagang maulan, ito, magagamit niya to para hindi makagin sa loob. Pwede yan pasarado yan. Yan. Ay pag umulan kasi daw, pag daw malakas ang hangin at saka ulan, lumampas daw yung tubig dito. Baka daw pumasok yung tubig. Kaya nagpagawa pa sila ng extra na pinto sa labas. Ito pala yung pahabol na ginawa niya. Marami kasi siyang mga isda ng mga goldfish. Na business din niya ito sa pang-fish pan niya. Ayan o. Puro stainless sa 3/4 yan. Pahabol na ginawa niya. 8 piraso. Ayan o. Tapos ito, meron pang sumobrang
mga materyales at ginawa ko na lang na ng ganito. Ewan ko sa kanya kung gagawin na lang yung kulungan ng ibon to, ano, ayan o. Pero pwedeng ano yan, kulungan ng ano yan, kung gusto mag-breed. Ito mga kalapatid, signan mo yung lugar niya, napakaganda ng lugar mga kalapatid. Ayan o, kaya pagka naglaban siya ng north and south, kitang-kita yung bundok na malaki na yan. Kitang-kita rin yung mga puno ng mga dalanggita na yan mga kalapatid. Napakaraming bunga, nagsawa ako sa mga dalanggita. Ito ko pinatong mga kalapatid yung aviary niya, oh. Gumawa ako ng ganyan, oh. Diretso yan doon, oh. Nilagyan ko na 5 piraso. So, bali nakahang lang siya. Ayan yung pinakailalim niya. Medyo nahirapan akong ginawa kasi medyo mataas. Pero ano naman, success naman. Natawa si Boss Rosel sa ginawa kong kulungan para sa kanya. Matagal na niya ako ritong pinapapunta. 1 taon siya naghintay mga kalapatids. At sa wakas, nagawa ko na rin yung kulungan niya. So ito, mapakita ko ulit yung mga sliding sa inyo. Double door. At yung mga ibang gustong gumawa ng kulungan, makakakuha ng idea sa akin ng gawa yan. Oh. Kahit isang daliri lang yan. Oh, mga kalapatids. Basic na basic. Oh. Eh mga kalapatids, oh. Napaka-basic kaya kalapatids. Ito ang Taiwan style na loob. Pero sa labas, Euro ang style niya. Mga kalapatids, pauwi na pala kami ngayon sa sa Kalumpit, Bulacan. So nagpapasalamat pala ako sa pamilya ni Boss Josel, sa tatay niya at sa mga ipag niya na magandang pagtanggap sa akin dito sa Yaong, Quezon. Maraming salamat pala ulit mga kalapatid. So susunod ulit, meron ako susunod sa Olonga po mga kalapatid. Abangan ninyo yan. Salamat.